Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters in Islam. Today's topic is about the question that is Islam is spread by sword. So let's start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinasabi nila na ang Islam ay pinalawak o pinalaganap sa pamamagitan ng dahas. So ang dahas dito ay nangangahulugang may mga naganap na panghaharas, katulad ng sapilitan o pamimwersa. So ano nga ba ang reason kung bakit nasasabi ng mga kufar o non-Muslim na ang Islam ay pinalawak sa pamamagitan ng dahas? Unang-una, kapag sinasaliksik nila ang simula o ang beginning ng Islam, no, nasasaliksik nila yung mga battle. At sa akala nila, yung battle na to, na fi sabilillah or for the sake of Allah, ay halal na basta na lamang pumatay. At samantalang, kung ating sisiyasatin o ating sasaliksikin ang tungkol sa mga battle for the sake of Allah or for the sake of God, for the sake of religion, ay hindi ito unang naganap sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ito ay naganap rin sa mga nauna pang propeta bago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibigkasin ko po yung mga chapter and verses na nagmula sa Biblia na tumutukoy din sa mga battle o digmaang pangrelihiyon noong panahon ng mga naunang propeta. Joshua 7 verse 1 to 12, Joshua 8 verse 1 to 24, Joshua 10 verse 1 to 13, Joshua 10 verse 28 to 43, Joshua 11 verse 1 to 23, at sa Exodus 17 verse 8 to 15, ganon din sa Genesis 14 verse 1 to 20, Deuteronomy 3 verse 1 to 6, at ganon din sa mga bilang 21 verse 21 to 35. So lahat po yan ay mga bersikulo na nagmula sa Biblia na may kinalaman sa digmaang pangrelihiyon. Halimbawa na lamang noong panahon ni Propeta Abraham at ni Propeta Lot, sumakanlang kapayapaan, ay nagkaroon ng battle o digmaang pangrelihiyon, at ito ay wahi o revelasyon na mula sa Diyos. Ayon sa Genesis 14 verse 1 to 20 ay nagkaroon ng digmaan sa pamayanan ng Sodom at Gomora, at ito ay naipanalo nila. At ayon naman sa Exodus 17 verse 8 to 15, ito naman yung panahon ni Propeta Musa alayhi salam na kasama ang mga Israelites, at kasama niya rin dito si Propeta Yusha or si Propeta Joshua alayhi salam. At dito na ipanalo nila ang battle na ito, at ang kanilang mga kalaban dito ay ang mga Amalek po, Amalekites. At ayon naman sa Deuteronomy 3 verse 1 to 6 at sa mga bilang 21 verse 21 to 35, dito ay battle din na naganap na sa panahon ni Propeta Musa alayhi salam, digmaang pangrelihiyon, at naipanalo rin nila dito ang battle na to, at ang kanilang mga kalaban dito ay ang mga Amorites, Bashan. Okay? At ayon naman sa Joshua 7 verse 1 to 12, ito yung battle o digmaang pangrelihiyon na naganap sa mga Israel noon o sa angkan ng Israel. Ano ang Israel na tinutukoy dito? Ang Israel ay hindi po nangangahulugang lugar mapabiblia man o mapaquran. Ang Israel dito ay si Propeta Yaqub o si Propeta Jacob alayhi salam, nakakambal ni Al-Is sa Arabic at Isaw naman sa Biblia. At sila ay mga anak ni Propeta Ishaq alayhi salam or Isaac, na anak ni Propeta Ibrahim alayhi salam kay Sarah, at half-brother naman ito ni Propeta Ismail alayhi salam na anak ni Propeta Ibrahim kay Hajar. At si Hajar ay alipin noon ni Sarah na iniregalo sa kanya ng isang tyrant king. So, at tayo naman sa Joshua 8 verse 1 to 24, dito God commands Joshua to attack and give strategic command. At tayo naman sa Joshua 10 verse 28 to 43, dito ay nabihag na ni Propeta Yusha alayhi salam ang mga hari, at kanya na rin nasakop ang kanilang mga kalupaan. So, ilan lamang itong mga bersikulong ito sa mga digmaang pangrelihiyon o for the sake of God na naganap noong panahon ng mga
propeta. Kaya ang digmaang pangreliyon ay hindi lamang naganap sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba ang reason? Ano nga ba ang purpose? Bakit nagkakaroon ng battle? Nagkakaroon ng battle for the sake of religion or for the sake of God dahil pinupuksa dito yung mga taong may masasama ang loob, yung mga taong ayaw tumanggap ng kapayapaan. Sa tingin nyo ba, kung hindi nagkaroon ng mga battle noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakaranas kaya tayo ng kapayapaan ngayon? 100% hindi. Yung mga nararanasan natin ngayon o nakikita natin ngayon mga digmaan, mga gyera, malamang hindi lang yan ang nararanasan ngayon. Hindi lang yan ang ating nakikita ngayon. Baka quadruplein mo pa yung mga yan. Dahil noong pre-Islamic, ano ang buhay ng pre-Islamic? Noong pre-Islamic, ang buhay na dito sa Arabia ay napakalulupit ng mga nakatira dito. Hindi ka makakaranas ng kapayapaan. Ang mga alipin noon, ano ang buhay nila? Ang alipin noong panahon na bago pa umusbong ang Islam, walang karapatan kahit nakatiting, kahit siya pa ay patay ng kanyang amo. At ang pag-aasawa noong pre-Islamic, no, ayon kay Aisha radhiyallahu anha, na naiulat sa Sahih Bukhari, mayroong 4 na uri ng pag-aasawa dito sa Saudi Arabia noon. At magbibigay tayo ng isang example na ang isang babae ay pupuntahan ng isang grupo ng mga kalalakihan at siya ay sila ay makikipagtalik dito. At kapag ang babaeng ito ay nabuntis, ipatatawag niya yung mga lalaking nakipag-contact sa kanya at sasabihin niya na alam niyo kung ano ang inyong ginawa at kung sino man ang kamukha ng bata, yun ang susuporta sa kanya. Subalit paano na lamang kung ang bata ay walang nakuhang kamukha dun sa mga lalakihan na yun at kamukhang kamukha ng ina. So paano ngayon yung buhay nung babae na yun? So ganun po, no? At noon sa ibang lugar, hindi dito sa Arabia, sa ibang lugar pa, no, pre-Islamic, ang mga kababaihan ay kanilang sinusunog kasama may mga babae na kapag sila ay nag-asawa at namatay ang kanilang asawa, sila ay sinusunog kasama ng bangkay ng kanilang asawa. So kinikremate, kasama sila buhay silang sinusunog. So ganun po, no? At dito naman sa Arabia noon, pinapatay nila ang kanilang mga sariling anak. Kaya ni-reveal sa Quran na huwag ninyong patayin ang inyong mga anak sapagkat ako ang nagtutusto sa kanila at sa inyo. Dahil dito noon ay pinapatay nila ang kanilang mga anak. Ganyan po ang buhay nung pre-Islamic. Kaya kung hindi nagkaroon ng Islam, malamang hindi tayo nakakaranas ngayon ng kapayapaan. So bakit ko binibigkas itong mga bersikulo o chapter na mula sa Biblia tungkol sa digmaang pangreliyon, no? Dahil ipinupunto ko po dito na ang digmaang pangreliyon for the sake of God ay hindi po naunang naganap sa unang pagkakataon noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ito ay naganap rin sa mga naunang propeta, previous prophets katulad ni Propeta Ibrahim, Musa, Propeta Yusha, no? Ganon din kay Propeta Sulaiman alayhi salam. Sa Quran mababasa natin na noong panahon ni Propeta Sulaiman alayhi salam, siya ay nagpadala ng liham kay Queen of Sheba. Ang mga taong ito ay sumasamba sa araw, kaya nagpadala siya ng liham sa pamamagitan ng isang ibon, at itong si Queen of Sheba ay kusang sumuko kay Propeta Sulaiman alayhi salam. Pero kung hindi siya sumuko, natural magkakaroon talaga ng battle. At ganon din nung panahon ni Propeta David alayhi salam, nagkaroon din ng battle for the sake of religion. At mababasa mo rin ito sa Suratul Baqarah. Dito napatay ni Propeta David alayhi salam si Gulayat or si Jalut sa Arabic. So lahat ng mga battle na to ay for the sake of religion, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga battle na to ay hindi naganap upang gawing libangan o pagiging kayabangan, pagiging arrogante, hindi po, because this is the wahi or the revelation from God upang mapalaganap o mapanatili ang kapayapaan. Kung talagang nais ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipalaganap ang Islam sa pamamagitan ng dahas, ay hindi na niya padadalhan ng mga liham ang mga hari noon, no, sa iba't ibang bansa. Na ano tong liham na to? Liham ng paanyaya. Noong ika-6 ng Hijra ng sa pagitan ng Makkah at Medina, or ano tong Hijra dito, ika-6 na taon ng paglikas,
No, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumili ng mga sahaba na kanyang ipadadala sa iba't ibang kaharian na magdadala ng imbitasyon, liham imbitasyon o paanyayang liham para sa mga hari sa labas ng kontinente ng Arabia. So, ano mga bansa ito? Kasama na dyan yung Iran at etc. iba pa. No? Kung talagang nais na ipalaganap ang Islam sa pamamagitan ng dahas, bakit ang ipinadala niya ay liham at hindi hukbong sandatahan? Diba? So, ibig sabihin, hindi totoo ang Islam ay pinalawak sa pamamagitan ng dahas. Unang-una, yung mga batil na binigas natin na mula sa Biblia ay naganap for the sake of religion, for the sake of God yun. Wahi from God, revelation mula sa Diyos. Ganon din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsasagawa ng anumang bagay nang walang wahi o revelasyon na mula sa Diyos. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam bago ipadala ang liham na ito, sinabi niya, nais kong ipadala ang ilan sa inyo sa iba't ibang bansa o iba't ibang kaharian, no, sa labas ng kontinente ng Arabia upang magdala ng liham na paanyaya o imbitasyon, no, tungo sa kapayapaan, tungo sa relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tungo sa paniniwala sa nag-iisang Diyos. At ang sabi niya, ngunit huwag kayong makipagtalo sa kanila o makipagsalungatan sa kanila katulad ng pakikipagsalungatan ng mga ahlul kitab o ang kanang kasulatan kay Isa na anak ni Maryam. So, ayan po yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit huwag kayong makipagtalo o makipagsalungatan. Subhanallah. Ito po talaga yung katotohanan na hindi niya ninais na ipalaganap ang Islam sa pamamagitan ng dahas. So, paano nga ba itinuro ng Quran o itinuro sa Islam kung ang tamang pagpapaanyaya o tamang pag-iimbita sa mga tao tungo sa Islam? Sa Quran 16 verse 125 Suratul Nahl, sinasabi rito na ida'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati hasana wajadilahum illa billati hi ahsan. So ang ibig sabihin, mag-anyaya ka sa landas ng iyong Panginoon na may tamang kaalaman, mabuting mga ngaral at mga tuwiran sa kanila sa paraang pinakamahusay. So tatlong bagay yung sinasabi rito na kailangan meron kang tamang kaalaman, mabuting mangaral at mga tuwiran sa paraang pinakamahusay. So ganito po inutusan ng Islam o ganito po inutusan sa Islam ang mga Muslim kung paano magpalaganap ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung paano ipalaganap ang relihiyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa pa mga kapatid, ito po ay propesiya na nakasulat sa Quran 110 Suratul Nasr, no? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okay? Sinasabi rito na makikita mong papasok ng malawakan ang mga tao sa relihiyon ni Allah. So, prophecy na po ito, kaya we cannot control this kasi this is a prophecy. At isa pa sinabi din sa Quran 29 verse 46 Suratul Ankabut, no? La tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. So ibig sabihin, huwag kayong makipagtalo sa angkan ng kasulatan maliban na lamang kung ito ay sa mabuting paraan. So ibig sabihin, halimbawa, kung kami ay magkakaroon man ng kadebate, no, sa mga hindi mananampalataya, sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano, at itong pakipagdebate tungkol sa relihiyon ay magiging sanhi lamang ng hindi pagkakaunawaan o sakitan, ang isang Muslim ay marapat na siyang huminto. So ganito po itinuturo ng Islam ang tamang pag-aanyaya sa tao. Ganito po ang itinuro ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Hindi po kami inutusan na magpalaganap ng Islam sa pamamagitan ng dahas. Okay? At ayon din sa mga hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa Sahihul Bukhari, narrated by Anas ibn Malik, no, radiyallahu an, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. So, ang ibig sabihin, facilitate good things to people, do not make it hard for them, give them good tidings, and do not let them run away. So, ang ibig sabihin, facilitate good things to people concerning religious matters. And, ibig sabihin, gumawa ka ng kabutihan, magpakita ka ng kabutihan sa tao na may kinalaman sa reliyon
At huwag mong gawing mahirap sa kanila. Ibig sabihin, huwag mong gawing mahirap sa kanila ang relihiyon. Kasi nga naman, kapag puro masasama ang nakikita nila sa'yo, paano pa nila mauunawaan ang tunay na diwa ng Islam, ang kabutihan ng Islam? At sinasabi rin na, give them good tidings. So, ibig sabihin, magbigay ka sa kanila ng kabutihan, gawan mo sila ng kabutihan, at huwag mo silang hayaang tumalikod. So, ano ibig sabihin ng tumalikod dito? Huwag mo silang hayaang tumalikod sa relihiyong Islam. So, ibig sabihin, pag ang isang Muslim, puro masasama ang ginagawa, paano tatanggapin ng tao, paano nila uunawain ang Islam kung puro masasama ang nakikita nila sa isang Muslim? Kaya kami ay inutusan na magsagawa ng mga kabutihan, magpalaganap ng kabutihan, magbigay ng kabutihan, sapagkat upang ang Islam ay hindi talikuran ng karamihan. So ito po ang katotohanan, ito ang tunay na diwa ng Islam. Ang Islam ay nag-uutos ng kabutihan, kapayapaan, at hindi ng dahas. Kaming mga Muslim ay hindi kami maaring mamwersa ng mga tao na yumakap sa Islam, sapagkat ito po ay haram. Ayon sa Quran 2 verse 256, no, Surah Al-Baqarah, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Walang sapilitan sa pananampalataya. Tunay na ang tamang landas ay naging malinaw sa maling landas. At ayon naman sa Quran 18 verse 29, Surah Al-Kahf, kulil haqqum mir rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. At sabihin ng katotohanan ay mula sa iyong Panginoon, at sino man ang magnais ng paraiso ay hayaan siyang manampalataya, at sino man ang magnais ng impyerno ay hayaan siyang hindi sumampalataya. Ayon sa Quran 18 verse 110, Suratul Kahf, sinasabi rito na, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Sino man ang umaasang makatagpo niya ang kanyang Panginoon ay hayaan siyang gumawa ng makatarungan at huwag siyang magtambal ng anuman sa pagsamba sa kanyang Panginoon. Ayon naman sa Quran 2 verse 112, Surah Al-Baqarah, sinasabi rito na, "Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun fajza'u an rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." At sino man ang isuko ang kanyang sarili kay Allah at siya'y gumagawa ng kabutihan, magkagayon ang kanyang gantimpala ay nasa kanyang Panginoon. At sa gayon ay wala silang dapat ipangamba ni hindi sila malulumbay. Sa pa mga kapatid at sa mga para sa kaalaman ng karamihan, kung ang Islam ay talagang ikinikintal o pinapalaganap ng sapilitan, bakit marami pa rin ang nag-a-abroad dito sa Middle East o sa Muslim country na bumabalik ng Pilipinas na sila ay hindi pa rin mga Muslim? So, ibig sabihin, hindi totoo na ang Islam ay ipinipilit sa tao, hindi sa pilitan. At isa pa mga kapatid, ni minsan, hindi mo mababasa sa Quran ang salitang tabak para magpalaganap ka ng kalapastanganan dito sa mundo. Ni minsan, hindi mo mababasa sa Quran ang salitang tabak or sword. Samantalang sa Biblia, ito ay nabigkas ng 406 times. 406 times, imagine, pero sa Quran, ni isang beses ay hindi mo mababasa ang salitang ito. At ganun din naman, ako po ay isang balik Islam. So, subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin, hindi naman ako pinilit ng kahit na sino. Ako po ay kusang yumakap sa Islam voluntarily. Ako pa nga ang nagpumilit sa aking amo na gusto kong maging Muslim dahil yun ay nabasa ko yung aklat na pinamagatang ang totoong mensahe ni Kristo Jesus. So yun po yung naging reason kung bakit naging interesado ako sa Islam, at nung mga panahon na yun ay sobrang na-shock ako na si Jesus, iba kanyang kapayapaan, ay hindi pala isang Diyos. So yun lamang po mga kapatid, ana akhira dawana alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.